Sa ngayon po, nalusaw na yung low pressure area na dating si Tropical Depression Luis. As of 2 in the afternoon po yan. However, yung panibagong low pressure area na ating monitor simula po kaninang umaga ay tumaas pa ang tsansa bilang maging isang bagyo. As of 3 in the afternoon ay huling namataan ng LPA, 180 kilometers po sa kanluran ng Bacnotan, La Union, na dito po sa may West Philippine Sea. At base sa latest analysis ng Pag-asa, mataas ang tsansa na within the next 24 hours ay ma-develop ito bilang isang mahina bagyo or tropical depression. Kung sakasakali po by tomorrow, bagyo na ito, papangalanan natin na bagyong Maymay o yung 13th na bagyo ngayong 2026 at pangalawa na agad po for the month of August. Nakikita natin simula po bukas kung saan mataas ngayon tsansa niya na isang bagyo na po ito ay kikilos ito ng mabagal, pasilangan or moving back towards dito sa may Ilocos region. Maaaring magkaroon muli ng interaction sa kalupaan kung saan tataas muli ang tsansa na ito'y low pressure area na lamang from being a tropical depression hanggang sa malusaw na habang unti-unti lumalapit yung mga cloud clusters or kumpul ng ulap papunta doon kay Typhoon Dolphin. Speaking of Typhoon Dolphin, as of 3 in the afternoon, patuloy ang paglapit niya dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Nasa layong 2,095 kilometers, hilagang silangan ng extreme northern Luzon, taglay ang hangin na 155 kilometers per hour, malapit sa kanyang mata, may pagbugso hanggang 190 kilometers per hour, at kumikilos pakanluran at 20 kph. Kung mapapanatili po yung kanyang pagkilos na pakanluran, maliit yung chance na siya ipapasok pa ng ating area of responsibility. Pero hindi pa rin natin ito nirule out dahil sa mga chance po na posibleng sumubsob pa ito. Depende po sa lakas ng high pressure area doon sa may North Pacific Ocean. Nonetheless, kung ito man po ipapasok o hindi ng ating PAR, ay makikita natin na magkakaroon ng enhancement or pag-iibayo po ng southwest monsoon. Simula po yan sa Thursday dito sa malaking bahagi po ng Luzon and Western Visayas. Apart pa yan doon sa nararanasan natin na southwest monsoon sa ngayon, dito sa may Southern Luzon and Western Visayas. Habang dito sa may Northern and Central Luzon, yung mga pag-ulan na naramdaman natin, yan po ay dahil doon sa low pressure area dito sa may West Philippine Sea. For Metro Manila, southwest monsoon po ang dahilan ng mga pag-uulan. Within the next 24 hours, kapansin-pansin na karamihan pa rin ng malalakas na ulan ay nagmumula po or manggagaling dito sa may western section. Yan po ay dahil dun sa low pressure area na potential na maging tropical depression Maymay. Within the next 24 hours, hanggang 200 millimeters possible po dito sa may La Union, ganyan sa Benguet, pababa ng Pangasinan, and Zambales. Equivalent po yung ganito karaming mga pag-ulan na hanggang 200 millimeters sa malawakang mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas at yung mga bulubundukin na lugar, mataas po ang tsansa ng pagguho ng lupa. So make sure po na coordinated tayo sa ating mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Bukod pa dyan, meron tayong 50 to 100 millimeters within the next 24 hours dahil po dun sa low pressure area dito sa may Ilocos Sur, Mountain Province, and Ifugao, gayon din sa may Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, and Bulacan. Habang for Metro Manila, southwest monsoon po yan, gayon din sa may Rizal, pababa ng Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro, significant din po yung mararamdaman na ulan sa susunod na 24 oras or hanggang bukas ng hapon. Yung lahat ng nabanggit ko ng mga probinsya, mataas po ang tsansa na magtataas tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings na minsan umaabot pa po yan ng orange and red rainfall warnings. So laging tumutok din po sa ating mga babala, mataas ang tsansa, inuulit natin, ng mga pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi po ng Northern and Central Luzon, asahan din po ang makulimlim na panahon. Yan po epekto ng low pressure area. And for the rest of Calabarzon, yung mga hindi natin nabanggit like Laguna, Quezon, dito rin sa natitirang bahagi ng Mimaropa, cloudy skies din po within the next 24 hours. At bukas, aasahan po yung mga light to moderate with at times heavy rains, lalo na sa bandang hapon hanggang gabi. Dito naman sa may Bicol region, by tomorrow, August 5, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan, sasamahan din ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang gabi, lalo na dito sa may western sections po ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. Temperatura natin bukas for Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius, habang malamig dito sa may Baguio City from 17 to 20 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, fair weather conditions, lalo na po sa may central and southern portion. Minsan kumukulimlim ang panahon dito sa may Calamian Group of Islands sa may northern Palawan at mataas ang tsansa ng ulan by tomorrow dito sa may western Visayas, lalo na sa may Antique, Iloilo, and Guimaras. Sasamahan po yun ng mga light to moderate with at times heavy rains lalo na simula sa hapon. Habang ang natitirang bahagi po ng Visayas,
Magpapakita pa naman po ang haring araw by tomorrow at sasamahan lamang ng minsang makulimlim na panahon pagsapit ng hapon hanggang gabi at meron din tsansa ng mga pulupulong pag-ulan or mga localized thunderstorms. Temperature natin sa may Puerto Princesa and Cebu from 25 to 32 degrees by tomorrow. At sa ating mga kababayan po for Mindanao, kagaya po ngayong araw, maaraw sa maraming lugar po dito sa Mindanao sa umaga hanggang early afternoon. And then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, nandyan muli yung mga cloudy skies na sinasamahan din ng mga saglit na mga ulan, usually mga 1 to 2 hours lamang po ito, at walang kinalaman sa anumang low pressure area or bagyo na ating minomonitor. So for Zamboanga City, pinakamainit po bukas hanggang 34 degrees Celsius, maging sa ilang lugar, kagaya po ng Gensan, Butuan, Cagayan de Oro City, posible rin po ang 32 hanggang 33 degrees na maximum temperature sa tanghali. Para naman sa magiging lagay ng panahon o yung aasahan nating pag-ulan simula po bukas ng hapon hanggang Thursday afternoon, ito na yung time kung saan posible na nga pong tropical depression or mahinang bagyo yung minomonitor natin dito na LPA at papalapit na po, unti-unting lumalapit dito sa may western section po ng Northern Luzon. So ibig sabihin, ito rin mga areas kagaya po ng Ilocos Sur, La Union, and Benguet ang posibleng makaranas ng pinakamalalakas na mga pag-ulan hanggang 200 millimeters. Ito yung maaaring mag-cause nga po ng numerous flooding at landslides lalo na sa mga bulubundukin at mga mabababang lugar for flooding and landslides naman sa mga bulubundukin na lugar. Pang-asahan din po natin dahil doon sa potensyal na disturbance or potensyal na bagyo, may possible din po na 50 to 100 millimeters dito sa may Abra, Mountain Province, Ifugao, and Nueva Vizcaya. Habang dito naman sa may Central and Southern Luzon, gayon din ng Western Visayas, may chance rin po ng mga pag-ulan. Yan ay dulot na ng southwest monsoon. So tumataas na po yung habagat natin, pinakamaapektuhan ng habagat simula po bukas ng hapon itong Occidental Mindoro hanggang 200 millimeters. Habang meron naman tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan, dito po sa may Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, pababa po ng Cavite, Batangas at Antique. Ito nga, pagkakaiba po ng ating mga levels, nung 50 to 100 millimeters, mahalaga po malaman natin na yung nature ng mga ulan ng ganitong 50 to 100 millimeters, more on light to moderate with a times heavy rain. So hindi po siya tuloy-tuloy at yung reaksyon sa bawat probinsya nung ganito karaming ulan ay iba-iba rin po. So make sure po na coordinated nga tayo sa ating local government units, lalo na sa mga DRR offices natin, kung kinakailangan po natin ng evacuation. Samantala po sa darating na Thursday, bukod pa dito sa mga nabanggit natin na lugar, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan, mga light to moderate rains sa natitirang bahagi po ng Cordillera Region, rest of Cagayan Valley, ganyan din ng Ilocos Norte. Yan ay dulot ng low pressure area or potential na bagyo. Habang for Metro Manila, ganyan din ang natitirang bahagi po ng Central Luzon, rest of Calabarzon, rest of Mimaropa, and rest of Western Visayas, meron ding aasahan pa rin po ng mga pag-ulan. So make sure po na meron pa rin baong po na payong, kapote, or boots kung kayo po ay lalabas ng bahay para sa inyong trabaho or eskwelahan dahil magiging maulan pa rin naman po. No? Habang dito sa may Kabikulan, mga hindi natin nabanggit na lugar dito sa Visayas and Mindanao, fair weather conditions pa rin po pagsapit ng Huwebes. At sa darating naman po na Friday, ito yung time kung saan posibleng nalusaw na itong minomonitor natin na weather disturbance at tanging southwest monsoon na lamang or hanging habagat ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. And please take note, yung southwest monsoon na ito ay posibleng ini-enhance na or pinapalakas na nitong si Typhoon Dolphin doon sa may Northern Pacific Ocean. So pagsapit po ng Friday, posibleng 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, pababa po ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Antique. Mataas pa rin ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang pagsapit naman po ng Friday, ang Metro Manila magiging maulan pa rin po. Gayon din na natitirang bahagi ng Northern Luzon, natitirang bahagi ng Central Luzon at buong Calabarzon, maulap pa rin at may chance pa rin po ng mga light to moderate rains. In general, yan po ay dahil pa rin sa hanging habagat. Habang yung mga hindi pa rin natin nabanggit na lugar, partly cloudy to cloudy skies at may chance pa rin po ng mga isolated na ulan or thunderstorms. Please take note, yung ating hanging habagat posible magtagal hanggang sa weekend. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, mananatiling maalon pa rin po sa malaking baybayin ng Northern and Central Luzon. And eventually po, pati yung mga kababayan po natin dito sa may Southern Luzon, magiging maalon na rin po starting tomorrow. Nasa 1 hanggang 2 metro ang taas ng mga pag-alon at posibleng umakyat pa yan hanggang 3 meters kapag meron tayong mga thunderstorms. Habang sa may Visayas, Mindanao, dito rin sa may Southern Palawan, nasa kalahati hanggang 1 metro pa ang taas ng mga pag-alon. Pero kapag meron tayong mga malalakas na mga pag-ulan,
at malakas na hangin, posible rin tumaas yung alon hanggang 2.5 metro. Sa mga nagtatanong, kailan ba posible magkaroon ng gale warning? Yan po ay una, kapag meron tayong malakas po na bagyo dito sa may West Philippine Sea. But given na tropical depression ito at signal number 1, depende pa rin po dun sa itataas na suspensions ng ating mga local coast guards. Kung nakikita nila na delikado yung mga pag-alon dito sa may parting Ilocos region, sa may Zambales, and then dito rin sa may parting extreme northern Luzon, posible sila magtaas ng sea travel suspensions. Pero yung gale warning, most likely, pagsapit po ng Friday hanggang sa weekend, maalon na karagatan na po na hanggang 4.5 meters ang posible sa malaking baybayin ng northern and central Luzon.